Pag-atake ng Iran sa base militar ng US sa Qatar, nagdulot ng matinding takot sa ilang residente ng bansa. At sa kabutihang palad, para sa mga mamamayan ng Qatar ay na-intercept agad ng US ang nasa 18 na mga missile na pinakawalan ng Iran bago pa ito tuluyang bumagsak sa lupa, kung saan bagamat may isa umanong nakalusot, ay hindi naman umano ito nagdulot ng malaking pinsala at wala umanong nasaktan sa naganap na pag-atake. Kaya naman dahil dito ay hindi na umano nagpaplano pa na gumanti ang US dahil base sa mga pahayag ni Donald Trump ay inaasahan na umano nito ang mahinang tugon ng Iran laban sa pag-atake nila sa mga nuclear facilities nito, at nagpasalamat din si Donald Trump sa maaga umanong pag-aabiso na naging daan upang mas mapaghandaan ng US ang pag-ataking ito, at inilarawan na maaaring naibsan na umano ang galit ng Iran matapos ang pag-atake nilang ito, kaya't marahil ay pipiliin na umano ng Iran ang pagkakaroon ng kapayapaan sa rehiyong ito, at sinasabing hihikayatin din ni Trump ang Israel na gawin ito. Samantala, ayon naman sa Qatari government, ang magiging tugon nito sa pag-atake ng Iran sa US airbase nito sa Qatar ay isang bagay na saklaw ng kanilang karapatan bilang isang malayang bansa, isang pahayag na nagpapahiwatig na maaari silang gumanti kahit hindi sila pahintulutan ng US o sino man. Subalit ang desisyon kung gaganti ba o hindi ang Qatar sa Iran ay patuloy pa umanong pinag-uusapan. Samantala ay mariin namang kinundina ng Saudi Crown Prince ang ginawang pag-ataking ito ng Iran, at sinabing hindi ito katanggap-tanggap at hindi maaaring bigyang katwiran sa anumang pagkakataon. At kahit pa ang Prime Minister ng Palestine Authority na si Mahmoud Abbas ay mariin ding kinundina ang ginawang pag-atake ng Iran sa base ng US sa Qatar, at sinabing ang pag-ataking ito ay malinaw na paglabag sa soberanya ng kanilang kapatid na bansa na Qatar, at kinumpirma ang kanilang suporta para sa Qatar at sa mga mamamayan nito. At bagamat marami pang bansa ang kumundina sa pag-atake ng Iran sa base ng US sa Qatar, ay ang dalawang ito ang naging pinaka-kontrobersyal sa lahat, dahil ang Saudi Arabia ay matagal nang umiiwas na madawit sa tensyong ito. Subalit dahil mas pinalakas ni Donald Trump ang ugnayan ng US sa Saudi Arabia sa huling pagbisita nito, ay hindi na nakapagtataka kung bakit bigla nitong kinundina ang Iran na pumapabor sa Amerika, isang bagay na maaaring makakuha ng mas malaking suporta para sa US mula sa Middle East kontra sa Iran, na magiging malaking kapakinabangan rin para sa Israel. Dahil sa paraang ito ay magiging mas mahina na ang kontrol ng Iran sa rehiyong ito, dahil nababawasan nito ang suporta ng ilang Muslim community sa rehiyong ito na nagdudulot ng mas malawak na pagkundina ng kapwa nila mga Muslim sa pagkakataong ito, lalo na at sinusugan pa ng Prime Minister ng Palestine Authority ang pahayag na ito ng Crown Prince ng Saudi Arabia, kung saan ay malinaw sa lahat na si Mahmoud Abbas ay nakakakuha ng napakalaking suporta sa buong mundo para sa mga Palestino, isang bagay naman na ginagamit ng Iran upang makakuha ng mas malawak na suporta sa buong mundo na humahanto ngayon sa napakaraming bansa, lalo na sa Europa, na bumuo at hilingin ang pagkakaroon ng Islamikong Estado. At dahil sa pagkundina ni Abbas sa Iran sa pagkakataong ito, ay mas madali nang maipapakita ng Israel at US sa buong mundo na pansariling kapakanan lamang ng Iran ang iniisip nito, kaya't kahit ang Qatar na may mabuting pakikitungo sa kanila ay inatake pa rin nila, isang bagay na ginawa ng Iran upang maiwasang maging kahiyahiya sa ginawa sa kanila ng Amerika. Subalit tila nga ay mas naging kahiyahiya ang pag-atake nilang ito, dahil isang missile lamang umano ang nakalusot at hindi man lang nagdulot ng pinsala sa bansang ito. At iyan ay dahil nga military bases ito ng mga Amerikano, kung kaya't may malakas itong depensa laban sa banta ng Iran. Isang bagay naman na nagbibigay linaw kung bakit hindi umaatake ang Iran sa mga base ng Israel. Kung mapapansin kasi natin, ang halos lahat ng tinatarget ng Iran sa Israel ay puro mga residential building, mga lugar na malayo sa defense system ng Israel, dahil malinaw sa Iran na kung ang mga base mismo ng Israel ang tatargetin nila, ay mag-aaksaya lamang sila ng bala, kaya't kadalasan ay ang mga simpleng mamamayan lamang ang tinatarget nila.
hindi gaya ng Israel na mismo ang kasundaluhan at sandatahan mismo ng Iran ang kanilang tinitira dahil ang layunin nito ay alisin ang banta ng Iran laban sa kanila upang mawalan din ito ng kakayahan na suportahan ng mga terorista na madalas umaatake sa kanila. At kaya naman sa base ng US sa Qatar umatake ang Iran ay dahil natatakot silang umatake sa mainland ng Amerika. Dahil kung gagawin nila iyon, bukod sa mas malakas ang depensa ng mga military bases sa bansang ito, ay maaari pang magdeklara ang US ng all-out war laban sa Iran. Kaya't sa mga dayuhang base lamang ng US umaatake ang Iran dahil malinaw na takot sila na matikman ang buong puwersa ng Amerika. Ito ang laro ng geopolitika sa ating mundo kung saan ay hindi lamang palakasan ng militarisasyon ang labanan sa bawat tensyon na nangyayari sa ating mundo dahil kung minsan ang politikal na suporta ay nagiging mas mahalaga kaysa sa pangmilitar na suporta gaya halimbawa ng Qatar na bagamat nakikita natin na may politikal itong suporta sa Hamas, Hezbollah, Houthi at Iran ay wala naman itong direktang suportang pangmilitar para sa mga ito. Ibig sabihin, ang gobyerno ng Qatar ay sumusuporta lamang sa mga ito sa politikal na pamamaraan dahil ang mga ito ay may malakas na suporta mula sa kapwa nila mga Muslim, kaya't mas pinipili ng mga leader ng bansa sa Middle East ang pagbibigay ng suporta sa kapwa nila mga Muslim kaysa sa US at allies. Subalit pagdating sa pangmilitar na kooperasyon ay malinaw na mas nakikinabang dito ang US, kaya't sa madaling salita, ang kahit sinong bansa o mga opisyal ng bawat bansa ay maaaring magbigay ng politikal na suporta sa kahit kaninong bansa dahil sa paraang ito ay nakukuha nila ang nais nilang suporta mula sa iba, subalit ang kanilang mga pananaw o politikal na suporta para sa iba ay hindi basta nalang makaapekto sa pangmilitar na kooperasyon ng bansa nila. Ito ang dahilan kaya't kahit ang Qatar ay may politikal na suporta sa mga kalaban ng Israel at Amerika, ay nagagamit pa rin ng US ang bansang ito para sa mga base militar nila. At dahil malakas sa digmaan ng US, ay napakalaking bagay para sa Iran ang politikal na suporta ng Qatar para sa kanila. Kaya't ang ginawa nila ditong pag-atake at ang mga reaksyon ng kilalang leader ng mga bansa sa rehiyong ito ay halos katumbas na rin ng militar na pag-atake ng mga Amerikano laban sa kanilang mga naratibo. Kaya't pagdating sa suportang pangmilitar at pangpolitika ay malinaw na mas lalong nakalalamang na ang Amerika. Kaya't kung muling aatake ang Iran sa iba pang base ng US sa rehiyong ito, ay maaaring mas lalong malagay lamang sa alanganin ang kanilang gobyerno.